Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Narsing. Isa lamang akong ordinaryong tao na kagaya ng iba. Marunong magmahal, magpatawad, at mangarap. Ngunit sa likod ng tahimik kong personalidad ay isang kwento ng kabiguan, pagbangon, at kung papaanong hinusgahan ng marami ang isang katulad ko na walang ibang hinangad kundi lamang ang magmahal. Nung kabataan ko, naging bahagi ng buhay ko si Maria. Siya ang babaeng halos pinag-alayan ko ng lahat. Oras, lakas, inspirasyon at puso. Para sa akin, siya ang perpektong nilalang na pinarito ng Diyos sa may lupa para sa isang katulad ko. Ngunit, hindi lahat ng pagmamahal ay nagiging matagumpay. Sa kabila ng aking pagsusumikap, isang araw ay tinanggihan niya ako. Narciso, ipagpatawad mo. Hindi kita pwedeng mahalin. Hindi ka tanggap ng mga magulang ko. Dahil kilala ang angka ninyo na mga mangkukulam at mababarang. Ayaw nila ng kahit anong koneksyon sa may pamilya mo. Pasensya ka na. Hindi ko yun makakalimutan. Hindi ko masisisi si Maria. Hindi niya kasalanan na ang kanyang desisyon ay naaayon sa nais ng kanyang mga magulang. Ngunit sa kalooban ko, parang dinurog ako. Para akong pinatay. Ano nga bang kasalanan ko para husgahan batay sa kwentong hindi naman piniling maging bahagi ng aking katauhan? Labis akong naghinagpis. Ilang buwan ng pagmumukmok. Tanda ko pa, ilang beses kong sinugod ang kabahayan ni Maria na di maiwasang makapagbitaw din ako ng mga salitang hindi magaganda. Na dahil nga sa madalas ako ay lasing sa alak at pagkabigo, paglalasing sa sama ng loob na hindi mabilang na beses kong sinubukang suyuin pang muli si Maria. Ngunit, hindi nagtagumpay ang anumang salita ng aking pagsusumamo. Pero ika nga nila ay kung ito ang nasa guhit ng iyong tadhana, kahit anong gawin mo ay hindi talaga ito sa'yo mapupunta. Dahil isang napakasakit na balita na isang araw, ikinasal na daw si Maria at doon natuldukan ang lahat ng pangarap ko dahil sa kanya. Magmula noon, hindi na ako nakikihalubilo. Madalas ng tahimik at tipid na nakangiti tuwing ako ay kanilang nakikita. Hanggang sa tuluyan na akong nawala sa may mata ng madla. Pero, hindi pa dito natatapos ang aking kwento. Dahil, hindi nagtagal ang kapayapaan sa aming pamayanan. Sapagkat ang aking dating sinisintang si Maria ay napabalitaang ilang beses nang nalalaglagan ng anak. May malubhang karamdaman. Dinapuan ng matinding sakit ang kanyang asawa. Naiisa lamang ang kanilang hinala. Ang ikanilang nabigong binata ang siyang may tanging kasalanan na walang ibang may gawa kundi ako. At dahil kilala nga ang aming angkan tungkol sa paratang nilang kababalaghan, ay asahan ng samot-saring usapan. Nakalaunan ay ilang malalakas na katok sa aking pintuan ang aking narinig na siyang gumambala sa tahimik kong kabahayan. Tahimik ako nagpapahinga sa aking kubo noon nang mabulabog ako sa malalakas nilang pagkatok sa aking pintuan. Dinig ko pa sa may labas ang umaalingaw-ngaw at nakakarinding mga pagsigaw, mga paratang at panguusig ng mga tao sa kasalanang wala naman akong alam. Tipid kong pinagbuksan ng pinto ang mga ito na kulang na lamang ay sunugin nila ang aking tahanan. Bumungad sa akin ang mga mukha ng galit na mga tao. Bit-bit ang kanilang mga sulo at kahoy na tila gusto kong sunugin. Ikapa ng mga ito, bawiin ko ang ipinataw kong sumpa. Na ang sumpa daw na aking ginawa dahil hindi ko pa rin matanggap ang tinamong kabiguan. Ibalik mo!
Ibalik mo ang kaluluwa ng asawa ni Maria. Oo nga. Ibalik mo. Alisin mo ang sumpa sa kanilang pamilya. Mangkukulam. Mangkukulam. Ha? Anong sumpa? Anong sumpa? Anong sumpa ang sinasabi nyo? Wala akong alam sa mga pinaparatang ninyo. Naayon daw sa kanila. Dahil ilang beses nang nakunan ang babaeng si Maria, ako rin daw ang may gawa ng sakit ng kanyang asawa. Isang sakit na malala at hindi na gumagaling. Na dahil sa taglay kong apelido, pati na sa kwento ng aming angkan, ako lamang ang kanilang itinuturo bilang may kasalanan. Labis ko itong ikinagulat. Hindi ako makapaniwala. Nasa huli, ako ay natatawa na lamang. Dahil, papaano nga ba silang nakakasigurong ako ang may gawa ng lahat? At bakit sa kung ano-anong kwento sila agad nagpapaniwala? Pero, ipinipilit pa rin ng mga tao na ako ang siyang may gawa ng pangkukulam at sumpa sa kawawang mag-asawa. Sa gitna ng lahat ng sigawan, napapailing na lamang ako. Hindi ko alam kung sa takot o awa sa kanilang makitid na isipan. Dahil, dati-rati, ako ang kanilang tanging tinatakbuhan para sa paghingi ng tulong, sa pera, sa pag-aaral, kahit sa simpleng pagpapakopya ng takdang aralin. Ngunit ngayon, ang masama sa huli ay ako pa rin. Natatawa na lamang talaga ako dahil mabuti at naisip naman nila akong bisitahin na nakakalungkot na lamang ay sa hindi inaasahang tagpupa at pagkakataon. Na bakit ganon? Sa isang daang mabuting nagawa mo sa iyong kapwa ay sa isang hindi malinaw na munting pagkakamali ka pa maaalala. Samantalang dati ako lamang ang kanilang takbuhan tuwing humihingi sila ng tulong sa pinansyal pati na sa pag-aaral. Na baka nakakalimot sila na kung hindi dahil sa akin ay karamihan sa kanilang mga anak ay hindi matututong sumulat at bumasa. Kaya dito sa gabing ito, itinama ko ang lahat ayon sa mga ibinabato nilang akusasyon na bago nila isakdal ang tulad ko ay subukan muna nilang kumonsulta sa mga espesyalista. Dahil ayon sa aking nalalaman pati na sa aking nakikita ay higit na kailangan na mag-asawa ang tumungo sa kilalang paggamutan at hindi ang tumpukan sa may tindahan. Dito ay tiningnan ako ng mga tao sa may harapan ko na ikako. Alam nyo, nakakatawan lang eh. Sa lahat ng magagandang nagawa ko para sa inyo, ito lang ang natatandaan ninyo? Ano ba sa tingin ninyo? Ako ba talaga ang dahilan ng lahat ng ito? Sigurado kayo? Sigurado kayo? Walang makasagot. Kita sa kanilang mga muka ang pag-aalinlangan. Ngunit mas nangingibabaw ang kanilang galit. Kaya itinuloy ko ang aking pagpapaliwanag. Pero, Hindi! Hindi! Aminin mo na ginawa mo ito dahil hindi mo matanggap ang kabiguan kay Maria. Umamin ka na! Ibalik mo ang kaluluwa ng asawa ni Maria. Ibalik mo! Mangkukulam! Shut up! Sira ulo pala kayo eh. Mangkukulam. Syota mo nga mukhang tik-tik eh. Subigaw ba ako ng ganyan? Sira ulong to. Saka, anong di patanggap? Baliw ka pala eh. Sa sobrang pagkabala nyo sa paninira ng kapwa nyo, hindi nyo na narinig yung magandang balita. Na matagal na akong nagdadlad. Kaloka? Pinagsasabi nyo? Samantalang, boylet ang bet ko, no? Yung bortang-borta na yummy na parang pang-apati-apati. At saka, naikako. Ang asawa ni Maria, hindi ba't palaging laman ito ng inuman? Lasinggero, barumbado, tirador ng pulutan na hindi naman marunong mag-ambag na pabaya pa sa kanyang katawan. Kaya anong gusto nyo? Himala? Abay ba lamang, no? Ang mga sintomas ng sakit niya, malinaw na epekto ng alak. May problema na ito sa kanyang atay. Karma Martin sa kanya yan, no? Dahil napakaburaot sa inuman. Sura ng mga to. At ito namang si Maria. Diyos ko, mukhang napabayaan ng kalusugan. Nalosyang na ng tuluyan. Kakasundo sa asawa niya tuwing nasa inuman. Tapos, pagka uwi, gagawin siyang punching bag.
Tapos magtataka kayo kung bakit siya nalalaglagan? Sira pala mga tuktok nyo Kayo kaya pagbubuntalin ko araw-araw kung hindi maalog yung utak at bahay bata ninyo. Mga saraulong to. Sapagkat, ikinalungkot ko din naman ang sinapit ni Maria dahil tila natuyot na ang taglay nitong ganda. Wari tuluyang napabayaan. Bumagsak ang kanyang kalusugan kung kaya ilang beses itong nakukunan. Na ang mister naman itong palaging laman ng inuman ay malamang ito din ang dahilan kaya dinapuan ng malubhang karamdaman. Na ang kanyang madalas na pagsusuka ng dugo ay dahil sa kritikal na kalagayan ng kanyang tiyan. Ito ang resulta ng kanyang walang awat na pakikipag-inuman sa kung saan-saan. Ang tuyot nitong balat, ang paninilaw ng mga mata na marahil ay sanhina ng karamdaman niyang malalang hepa. Dito, marahil napaisip ang mga tao na oo nga, eto ako na dating kilala nilang bilang masipag na mag-aaral na ngayon ay bihiran na lamang nilang makita sa aming bayan dahil mas madalas na akong nagpapakapagod na paunlarin ang aking sarili at kabuhayan doon sa karatig bayan. Na mas ikinaiinis ko pa ay bakit ba nila ipinipilit na hindi ko pa matanggap ang aking pagkasawi samantalang masayang-masaya na ako sa bagong natuklasan sa aking sarili na hindi ko pala talaga mahal si Maria dahil mas maganda pala ako kay Maria. Kaya nga ay mayroon akong negosyo sa kabilang bayan ng cosmetics at kilalang parlor na pinipilahan. Lumipas ang mga taon para sa aking pagbangon. Iniwasan ko na ang lumang buhay ko. Tahimik kong inatupag ang pagpapabuti sa aking sarili dahil dito ay nakapagtapos ako noon ng kurso ko sa medisina. Nagdegosyo doon sa karatig bayan kaya natutunan ko ang mga bagay-bagay tungkol sa aking pagkatao na hindi pala talaga babae. Ang gusto ko. At kung iniisip nyo na nagkukulam ako bakit ko pagkagawin yon? Sa ganda kong to. Diyos ko Lord, sa dami-dami kong ginagawa sa buhay no? Ang negosyo ko, ang mga parokyano ko, rampa dito, rampa doon. Sa totoo nga lang hindi ko na nga iniisip yung si Maria. Kita nyo nga halos di ko na nga siya makilala kanina kung hindi nyo pa itinuturo. Akala ko nga kung sino yung itinutulak ninyo sa harapan. Kako kawawa naman. Uy, Maria, sorry no offense. Punta ka dun sa may parlor ko, bigyan kita ng discount. O kaya kahit libre na, para dyan sa may Balik Alindog, Ultra Mama Renovation Project mo. Punta ka at saka tapos kayo, biglaan nyo akong hatulan na isa ako mangkukulam? Tanong lang, nagluto na ba kayo ng hapunan para sa mga anak nyo bago kayo pumunta dito at pagtumpukan? Diyos mio, ang dirty nyo. Yung isa baliktad pa yung tsinelas. Hindi pa magkaparehas. Ito namang isa, ang oily ng mukha. Kala mo sponsor ng mantika sa lata ng Century Tuna. Tapos ito namang si Aling Mercy, hawak pa rin yung baraha. Hindi mo pa yata nasyachaw yung baraha mo bago ka umaura-aura dito. At saka, hoy, Aling Yoli, ano yan Bakit dala mo pa dito yung labada mo? Para-paraan din siya no? Para sumagap ng chismis. Samantalang, nagkakabilang series ka ng Pepeng Kidlat. Kaya paano ka napunta dito? Ay, guys naman, ang aasim niyo sa mata. Dikit-dikit pa kayo. Aloka. Sa huli, napaisip ang karamihan. Isa-isang bumitaw sa kanilang galit ang mga tao at nahihiyang nagpapaalam. Ang iba naman ay nanatiling hindi kumikibo. Ngunit wala silang magawa dahil wala naman silang pinanghahawakang matibay na ebidensya. Ngunit hindi doon natapos ang aking kwento. Nasa kabila ng lahat, naawa ako sa sinapit ni Maria. Siguro, hindi na pagmamahal ang nararamdaman ko, kundi malasakit na lamang para sa isang taong dating naging mahalaga sa akin. Kaya, ako na mismo ang tumulong sa kanilang mag-asawa. Isinama ko sila sa may bayan, ipinakilala sa espesyalistang doktor. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko upang matulungan sila. Hindi ito para bumawi, ipamuka o ipakita na ako ang tama. Ginawa ko iyon dahil sa kabila ng lahat,
Tao pa rin ako. Marunong ako magpatawad at tumulong sa aking kapwa. Ngayon, tahimik na ang buhay ko. Ang negosyo ko sa kabilang bayan ay maayos. Napatuloy na dumadami ang mga parokyano. Hindi ko na inisip pa ang nakaraan o ang mga taong humusga sa akin. Sa ating buhay, hindi mahalaga kung gaano kabigat ang kabiguan o mapait na ikot ng tadhana. Ang mahalaga ay kung papaano ka babangon mula sa lahat ng mga ito. At kung minsan, ang pinakamagandang ganti ay hindi paghihiganti, kundi pagpapatawad at tagumpay. Sapagkat lintik lang ang walang ganti, ngunit hindi mo kailangan maging lintik upang patunayan ang iyong halaga. Dahil mas masarap mabuhay sa mundo na ang iyong dibdib ay walang tinik. Sana po ay may natutunan kayo sa aking kwento. Sir Kulas, sana ay pagandahin mo ang magulong kwento ko. Ikaw na ang bahala. Sagot na kita. Madami kaming promo. Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe, para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento, na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe. Na kung may pagkakataong din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating pang mas mahabang kwentong katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po. At ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes, na nagsasabing stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.